Uy guys, grabe yun. Let's see. Okay. Tingnan nyo. Ay, sorry. Tingnan nyo kung anong dumating. Damn! So, guess what? 1, 2, 3, 4. Oh yeah. So, buksan natin isa-isa. Tingnan natin. Oh yes. Ching chong. Ching chong surplus. Okay. Dongjing power. Bubulol tuloy ako. Battery 25 ampere hour. Hindi siya yung label pero yung in order ko, so I assume ito yung ampere hour nito. 12 volts. Okay, testing natin. Wala akong watt meter, wala pala akong, alam niyo yun, yung multi-tester, so ito lang. 12 point. Okay, very good. So nangyari, ang dahilan kaya lang ako order nito is, pakita ko sa inyo mamaya, pero showcase ko lang muna. Ito yung katas ng 12 Lazada Budol sale. Testing muna natin isa-isa. Ay, sorry, naman ito ulit. Steady. Okay. Yan. 13. Okay. Next 12.9. Not bad. And yung last one 12. Ganda din, 12.9. At hindi siya nagbe-blink. So okay. So alam ko masasabihin nyo na sayang ba't di ka nalang nag-live po. Una sa lahat, ito po is sub ko, ay pang sub ko sa battery ng e-bike namin kasi gusto namin bumahe ng mas malayo, alam nyo ba yun? So yung distansya is limitado lang sa 30 to 40 km sa e-bike namin. So bumili ko ng mas malaking battery. Nakita ko kasi sa specs nito, hugutin ko lang ulit. Nakita ko kasi sa specs nito, yung haba, tangkad, tsaka kapal niya is same dun sa gamit namin sa battery. Pero yung size, yung gamit namin sa e-bike ngayon is 20, ito is 25. So 5 times 4, that's 20. So another 5. So parang nag-increase ng capacity ng by something 20%. Kasi from 20 naging 25, so 80 naging 100. So more or less 20% something, which is okay na. So yun dahilan, so mas malayo na 20% yung pwede namin lakbayan, or pwede rin namin dalhin to mismo together dun sa battery yun para dumoble ba yung layo ng mabibiyahe namin. So imbis na 30 km, baka maka 60 km na kami yan. Ay, grabe. Mukhang gagala na kami sa Pililya. Joke lang, malayo pa tayo dun. And another thing, kaya bumili ko ng ganito, pakita ko sa inyo yung nangyari dun sa isang battery. Balik ko lang ulit sa box. Ay, sorry. Diyan muna. Siyempre bago pa, medyo alagaan pa natin. Pag medyo gamit na, lalaspagin na natin yan. Joke lang. Kunin ko lang isang battery, wait lang. Eto, yung isa sa mga pinakaunang battery na ginamit ko sa pagsa-solar. Eto ay e-bike gel type, 12 volts, 16 ampere hour. So I assume ganito yung battery ng ibang e-bike, kaya ganito yung binili ko. Hindi ako nag-live po kasi pang sub ba sa mga e-bike battery. Kaso ang problema, kung titingnan nyo na maigi, di ko sure kung matalas mata nyo. Ayun o, ha! Pati sa taas, ayun o, ha! Yung kabilang gilid. Eto pa, teka lang. Okay, teka lang, baka pa pwede maging sample para makita nyo na maayos. Ito, cable raceway. O diba? And dito, mas malala, na dapat is flat siya dapat. Dito rin, hindi na siya ganoon ka flat, na bukol na siya.
So di ko malaman kung anong dahilan kung bakit siya naging ganito, kung bakit naging bloated. It's either 2 taon ko na siyang ginagamit, so yun na yung capacity niya, yun na yung duration ng buhay niya. Pangalawa, na overcharge kasi nga di ba nagkarga ako ng 100 watt na solar panel, so yun. Or over discharge kasi sa gabi nakakalimutan patayin, nade-drain. Or kaya siya naging bloated kasi busog. Pag busog ka, syempre malaki yung tiyan, baka ganito rin yun kakain. And isa sa pinakahuling naisip kung bakit siya naging ganito na baka nabuntis siya. Alam mo yun, sobrang close kasi nila ng ibang battery. Hindi natin alam isang lalaki, isang babae. So ayan, so dito muna siguro to, baka sakaling mga anak maya maya. Joke lang, siyempre biro lang yun. So ayun, yung dahilan kaya hindi ko siya may kakabit. So yung 4 na battery ko is hindi ko na siya may to 24 volt setup since kulang na ng isa. So bumili ko ng another 4. So naka-series yung dalawa, then tsaka siya ipa-parallel para 24 volts 50 amp. Ayun. So yun yung plano, and next video kakabit ko na to. May gala lang kami mamaya. So yun lang, salamat.